Praise the Lord! Hallelujah! Okay, daghang kayong salamat, Sister Susan. O atong i-welcome ang pag-abot sa atong mga bisita. Nagikan sa Manila, galing sa Maynila at sa Bohol. Magtagalog ta panagsa kasi hindi sila makaintindi. Nahirapan silang nagkalisod-lisod. Okay. Niya sa atong atubangan karon ang atong maestro, si Brad Sok Fernandez. Ni-approach si Brad Adam Sampel. So, saka na mo dito ang atong isa. Akyat na po kayo dito, mga board of directors. May upuan dito, akyat kayo para ating sinulan ang ating palatuntunan ngayong gabi, ang atong programa, ang atong Bible Exposition. So dito maglangan, ato sa tawagon si Brad Sandy aron i-welcome ang iyang mga kauban para makasaka dito sa stage. Brad Sandy, patpat sa mo diya. Mga igsoon, mayong gabi ninyong tanan. Niya din ang atong mga kaubang gikan sa naglaing-laing dapit sa Pilipinas. Niya ay taga Manila, na ay taga Bohol, na ay taga Cebu, na ay taga Davao, na ay taga Batagay niya tanan. Na ay taga Usames, si Brother Wendell Talibong, na si Brother Wendell. Niya of course, niya po din ang atong presidente sa Catholic Faith Defenders. Karon nga tuig, tulong ka tuig yung paglingkod o ang atong kaubang gikan sa Davao, si Brother Professor Ryan Mahiliano. Then of course, niya sa din ang tao nga atong giila. Ang tao nga may unang nakatungtong din sa stage dito ba? Mga 35 katuig ang milabay o hantod karon way kausaban, nagserbisyo nagalagad, nga maoy nagtanong sa liso sa atong dakbayan. Ilait, buti ako, mao si Brother Socrates Sok Fernandez. Magaysoon ang atong tumungog tuyo karong gabi. Atong giimbitahan gabi-abi, dili lamang kitang mga igsoong Katoliko, kundili atong gabi-abi ang atong mga pinangga, ang atong mga igsuon ngadto sa uban nga mga tinuhuan. Nakita ninyo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana usarang tumong sa among pagwali sa mayong balita, dili sa pagpanamas-tamas o pagdaot nga tunibisang kinsa, kundili nabaw sa tanan ang atong tumong mao ang pagtanong lang sa kamatuoran nga bisag unsay may tabo tinuod ang simbahan nagdeklarar og ecumenism. Apan wa kini magpasabot ng ecumenism, wa lagi panahon ang simbahan pagpanalipod sa iyang simbahan pagkasimbahan. Mao na ang gitudlo ni Juan Papa Paulo II sa wa pa siyang upanaw sa laing kalibutan nga matud pa niya. Our enemies in religion today, they are not only attacking the doctrines and dogma of the Catholic Church, but they are also proselytizing a good number of Catholics into their fold, and we should not permit this phenomenon to flourish. Matod pa niya mga igsoon, ang atong mga pinangga sa uban na tinuhan. Dili lamang kay gidaot ang atong pagtuo, kundi gihakop ang atong igsoong Katoliko ngadto sa ilang pundok, ug dili kita makaako niini kinahanglan atong panaligtan ang atong pagtuo inubanan sa gugmang walay pagluban. Wow! Alright, mga kaigsunan, yan naman ako mga kauban. Ano si Brad Ryan? Wala pa? Alright. Okay, now, niya din mga igsuon tanan, kumplito me. Brother Kid, palihog ko sa ipailaila ang atong mga national officers. Kay murag memorize nimo ang tanan. Si Brother Kid Libunaw, usa sa mga membro sa Catholic Faith Defenders, official sa tibuok Pilipinas. Brother Kid.
Tayong gabi. Bisanan! Tigani mo maningong latos mo ron. Anyway, ato ang mga Board of Governors kay Dirigi Pahigayon ang ato ang board meeting no sa Cagayan de Oro. Og halos namin tanan ang ato ang mga Board of Governors composed of gikan sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. So, nanadri ato ang presidente kanang naka-blue, si Brother Ryan Mejeliano, ato palakpakan. And of course, ato ang mga board, ato ang Internal Vice President, Brother Saldi Umon from Cagayan, atong palakpakan. The External Vice President, Brother Wendell Talibong, nana ba? Nana to, atong palakpakan, Wendell Talibong. Ato ang secretary, wala siya karon nasa Manila, no? Si Brother Mike Sueco. Ang ato ang treasurer, of course, ako, si Kid Libunaw, ayaw mong palakpak. Ang ato ang auditor, si Brother Hector Damaso. Tuara, dari kasar, walay, dari, kita yun. Brother Hector Damaso, sa professor dito sa Davao. Ato ang mga PIO, mga Public Information Officers, ang gikan sa Manila, ato ang doon tayo tulog ka PIO, ang gikan sa Manila, si Brother Marlon Serrano. Sir, dari sir, makita. Muli siya ang, kampal mo ni Bato. Ha? Ato ang PIO from Bohol, wala diri ron, no? Si Alan, si Laugan. O from Davao, Mindanao, si Brother Eric Romero. Palakpakan na to, naa. Ang mga halanggong membro sa board, na diri si Brother Tata Rosal. Asa na to? Tata Rosal. O si Brother Rolly Bangos. Si Attorney James Biron. Andiyan na? Ayan, Tagalog po tayo ngayon. Kalimutan ko eh. Attorney James Biron. Attorney John Luwin Lumanta. Ato, from Dipolog City. At saka, sino pa? Attorney Mike Abbas absent ngayon. Sino pa sa board? May nakalimutan ba? And of course, Brother Socrates Fernandez. So, palakpakan po natin yan. And Brother Adam Ampere from Cebu. So, dalawa ang andyan sa Cebu. Dali, sir. Ayan. Okay? So, siguro, my duty is to introduce the Board of Trustees. Meron pa, from Naval. Ang Naval pala, pinakamalayo na chapter ng CFD. At saka doon ang ating next National Convention. Brother Infredo Morillo. Andiyan na ba? Dito ka, sir. Para mamaya sa picture taking. Ayan. Okay? So, siguro wala na? Wala na? Okay. May mga representative from Bohol, si Brother Kaloy, andyan ba? At saka si Brother Becerra. Dali mo, sir. Dali. Then, may Camiguin tayo, dalawa, di ba? May Camiguin sa yun. Brothers from Camiguin, dito po kayo. Ito mga taga-Cagayan, alam ko, hubog na din sila sa mga kining mga doktrina, no, sa simbahan Katoliko. Pero ba tayo sa Davao, the former members of the board, si Brother John Juna. Wala ba? Wala ka abot? Okay. So, wala? Okay. So, kini, mauni ang ato ang mga presente ng mga membro sa Board of Governors kon BOJ. So, ibalik ko ang host sa Cagayan de Oro para start na ta. Maminaw sa tuwang mga speakers, same time, kung sa tuwing mga bago, kung sa'y dapat na itong mahibalan. Salamat kayo, mayong gabi.
Okay, dagang ispat si Kid Lubanaw to Lubanaw, dili Bulinaw. Hindi ko na malintado dito sa Cebu. So, sa dili pa ta magsugod, ato sa i-welcome ang atong mga bisita, local chapter, Palihog Tindog, ang gikan sa Kinugitan. Muning mga bagitang gikan sa Kinugitan. Ang gikan sa Malay-Balay. Ni arang Malay-Balay. Asa na ang taga-Balinja? Wow. Okay, ang gikan sa Tagbaban. Ni ara, ang gikan sa Villanueva. Ang Magabalan. Nawala na Magabalan. Nasa likod. Amin si mong. Amin si mong. O ang Cagayan de Oro. Amang Cagayan. Nara. So katong kani sila humananig kumbate kaniagi kan alas 2. Ya, ipaningot ni sila sa mga pangutana ganyan nga pertindaghana. Niya po ito igikan sa Gamigin. Gamigin! Nara ang Gamigin, local chapter Gamigin. Si Fernan Kaban. Pagkatahong na niyo, maikini mo gitar, bisag usaray kamot. Maikini mo gitar. So ato ning i-welcome mo niya. Sorry ta maglangan. Kay gamay na kaya itong oras, nagkalawang ang gabi. Ato ta sa atong unang mamamulong karong gabi ora. Si Brad Ryan Meheldano, sir. Ambos ni, ambos. Mani, gikan sa Davao, sa ka-professor, o siya ang atong national president sa Tibok, Pilipinas, Ryan Meheldano. Mayong gabi ka na itong tanan nga nangita sa kamatuoran. Atong iyok po nga tuwa nga pangatahuran. Una-una sa tanan sa itong labang makagagahong. Kinsang nagtugot ka na ito nga hindi nga kakaapuhan magpadayon. O sigon sa bendisyon sa tuwang labang makagagahong, kini mabulahan, no? Bulahan o niya hinungdanon tayo. Sa ako ang predecessor, si Brother Rasok Fernandez, ang naguna na ako og kanhing national president. Sa ko ang mga pinangga ng mga vice president, si Brother Wendell Taliwong, o kay Brother Saldi Ocon, National Board of Governors, at the same time, the prime mover of this activity. Ubo sa kakutog sa puwersa sa Archdiocesan Chapter sa Cagayan de Oro, under sa spiritual direction sa ilahang talahuron nga Arsobispo sa Cagayan, si Bishop, Archbishop Ledesma. Sa akong mga kaubanan sa Panao, kina Attorney John Lumanta, Attorney James Beron, Brother Kid Libunaw, o niya Brother Marlon from the Diocese of Manila, o kaya sa itong mga kauban sa Panao na recognize naman kaganiha, o sa tanan nga mga existido nga chapter nga mga Catholic Faith Defenders nga naa sa Sigbit diri sa tuwang Banwa. Maayong gabi ka natong tanan. Karong mga panahon na mga igsoon, gihulga na usab kita sa usa sa mga dakong irihiya. Nga dili kay nato siya mabantayan kung ang atuang hunahuna itapion lamang nato sa lunlon tinubuanon. Nahibaw ba mo unsa ang mensahe ni Papa Benedicto XVI sa dihang iyahang giabrihan ang tuig pagtuo, a year of the faith nitong 2013, ang dako nga hagit kanatong tanan mao ang pagkapalong sa Dios diha sa kasing-kasing sa tao. Kinganlan na sa itong simbahan, the eclipse of God in the hearts of men. Daghang Katoliko, tanawon nimo ang atong listahan perting daghana. Pero gamay ra ang nakakaton sa iyahang gitawag na to tinhuanon nga pagtulunay. Muna, ugma puhon sarahan opisyal sa tong simbahan ang tuig mga batanon. Unya abrihan lugar sa tong simbahan opisyal ining gitawag nato no sunod simana puhon
abrihan kining gitawag nato nga tuig sa panaghugoy-hugoy. Year of Ecumenism and Interreligious Dialogue. Usa ka mando usugo sa tong simbahan kalabot sa panaghugoy-hugoy nato sa mga igsuon nga nahimulag nato. Kay nasayod ta nga ang simbahan nag-asoy. Article 1 sa Decree on Ecumenism, Unitatis Reintegratio. Nga matod pa, Christ established only one church and one church alone. Ang atong simbahan nagsulti nga ang atong Ginoong Hesus nagtukod og usa lamang ka iglesia. O kini nga iglesia, usa lamang gayon ug way lain. Mana nga sa artikulo 2 sa maong dokumento giingon ang atong kasaysayan nagtugan kanato. Nanatong 1517, usa ka pari nga ginganlag direbelde sa Iglesia Katolika, nga ginganlag Father Martin Luther. Mirebelde, unya nagtukod og mga tinuhuan, og danganak og lain-lain nga tinuhuan. Nasayon ta nga sa ilahang paglakaw, paghawa sa tinuod nga iglesia, nasayon ta nga nagdala usab sila og pipila ka mga pagtulunan nga nadaan nila nga mga kamatuoran nga gikan sa matuod nga simbahan. Mao na nga sa artikulo 3 sa maong dokumento sa ikaduhang konsilyo sa Vatikano nagingon, ang simbahan dunay obligasyon nga kinahanglan Juan 10:16 mahatiunay sila balik sa usa lamang kapanon diha sa usa lamang ka magbalantay. Mao nang gingon sa Juan 17:21 og unong sin. Aron kitang tanan mahiusa. Sa saman, Juan 10:16. Sa usa lamang kapanon diha sa usa lamang ka magbalantay. Ang atong simbahan nagingon sa maong dokumento. No, iandam na nato ng kanatong kaugalingon sa sunod tuig pohon. Now, Article 9 sa maong Decree on Ecumenism nagingon, we must get to know the outlook of our separated brethren. Kinahanglan masayon ta sa mga panglantaw, sa mga igsuon nga nahimulag nato. Padayunon ta giingon, Catholics who already have a proper grounding. Kadtong mga Katoliko nga nasayod na silang pagtulunan, need to acquire a more adequate understanding. Gikinahanglan nga magkat-on pagyud sa mga panglantaw sa mga igsuon nga nahimulag nato. O na giingon nga this must be pursued with a sense of realism and goodwill. Kinahanglan himuon kini nga gitawag nato nga kalungo, nga tunay gitawag nato pagpangga. Nasa Santiago 10:5, versikulo 19 ngadto sa 20. Kung ikaw tao, nakapasabot kag tao nga nalibo, ikaw kauban tong tao nga nakasabot sa mong duha maluwas. Mao na gitawag nato corporal or spiritual works of mercy. Nga digin nga kung ikaw Katoliko, doon na kay gitawag nato application. Kanang gitawag nato katungdanan nga pag magpasabot sa pagtuo na imong gituuan. You know, kini sa itong plaza, katong 2017, nag-pilgrimage ko dito ko sa Gresya, sa Athens, Greece. Kadungtungong giingon anang sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 17, o Kapitulo 22 o 23, si San Pablo nagtubag kada adlaw sa mga pangutana, sa mga banggitan ng mga Griego, dito sa plaza. Kada adlaw. O kini nga plaza, replika lang kini sa kung unsa ang nahitabo o nabatasan sa mga apostoles 2,000 katuig ng mga milabay. Muna nga dili ni bago, o mubrangka ko pag-ingon, nga sa natad sa tinuruanon, ang Catholic Faith Defenders lang, diri sa gitawag na to, Pilipinas, simbahan, ang nagpadayon ni ini nga kaakuhan. Naghanatag mga gitawag na to, katilingban kapunungan sa sulod sa simbahan. Pero usa lang ako nakita nga kapunungan nga makaako pagpasabot sa kamatuoran diha sa publiko, public square, ang Iglesia Katolika, kinigitawag na to grupo nga Catholic Faith Defenders. Nasayod ba ta nga kinigitawag na to nga kapunungan nga Catholic Faith Defenders, mandato kini, giawhag kini, i-promote kini sa tanang obispos tibuok Pilipinas.
Na sa PCP 222 giingon nga ang matag parish priest sa tanang diocese giawhag nga magtukod og Catholic faith defenders. Amen. Busa kitang naminaw karon sa kamatuoran mga igsuon, daghan man kita og mga kaubanan diri nga mo pasabot. Muhatag lang ta og gamay nga mensahe alang kaninyo. Mao to akong kaganiha ang akong giingon, dunay eclipse of God. Pagkapalong sa Dios, tinuod na kay tinuhuan sa imong birth certificate. Tinuod nga doon na kay gitawag nato nga malitok nga tinuhuan sa pagkakaroon. Pero ang pangutana, ang imuha bang tinuhuan karon nagtug-an ba? Makita ba sa imuhang gitawag nato kahimtang karon nga nagtuo kag Dios? Ha? Mabasa sa Biblia mga igsuon? Diba? Sa only fool says that there is no God. Ang buang-buang nag-ingon, walay Dios. Makadungog po karon, doon ay muingon, walay relihiyon, makaluwas. Pero unsay giingon sa libro sa sira. No? Alaot ang tao, 41 versikulo 8. Alaot ang tao nga walay relihiyon. Unsa man ang relihiyon? 1 Timoteo 3:16 ngantos 17. Ang matuod nga relihiyon nga nadayag. No? Pulong nga nahimong unod, nadayag sa unod. Kinsa man tong pulong nga nadayag sa unod? Juan 1:14. Et verbum caro factum est. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Way lain ang atong Ginoong Hesus. Labaw na karon nga taliabot na ang Advento. Magnilay-nilay na usab kita, mangita na usab kita og mga gitawag nato nga mga refleksyon. Mao bitaw nga kining tuiga karon gitawag ni siya Anno Domini, kanang AD. Dili na siya before Christ or BC. Kano man? Tungod kay nasayod na nga ang Dios nakikuban na kanato ato mabasa. San Mateo 1 versikulo 23. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, meaning God is with us. Ang tinuhuan nga Katoliko, atong masayran, ang tanan nga mga igsuon natong nahimulan, ilang atakihon ng lain-lain natong nga mga pagtulunan, nganong dunay mga larawan, nganong mag-ampo sa mga santos, nganong mutawag sa pari ug amahan, nganong magtawag kay Maria nga inahan, nganong naamoy gitawag natong mga piyesta, nganong naamoy kasing-kasing larawan ni Jesus. Wa mo kabantay, tanan doktrina atakihon, pero ang nagtukod sa simbahan nga mga atong Ginoong Hesus, di yun nila atakihon. Gano man, kay di malas, mahimo nilang kulatahon ang simbahan sa iyahang pagtulunan, pero pag-abot sa nagtukod, dili nila malalis. O pamantod na sa itong mga kaigsunan nga nasa akong luyo. Nasa Job Kapitulo 8, versikulo 8, read the history books and see. Basaha ang kasaysayan aron inyong makita. Kung saan nagingon sa kasaysayan, walay sarang makalalis. Na kung kay Brother Sokpa, nilapyahan sa kadungguan sa pangatarungan. Nga makanigar, nga ang pagtulong ang Katoliko, makatultul yun balik sa itong Ginoong Jesus. Ang itong nasod Pilipinas, mga igsuon, 1521, si Father Pedro Valderrama, kauban si Ferdinand Magellan, ni Anhi dinhi. Gani katong milabay semana mauna ang counting sugod sa ika-5 kagatusan nga pag-ihap sa di pamutungtong ang 1521 March 31. Nga mao unang misa nga nahitabo dadto sa Limasawa Island sa may Leyte. Ug nasayod ta nga si Father Pedro Valderrama o si Ferdinand Magellan gikan sa Espanya. Ug nasayod ta Roma 1524-28. Ikan sa Espanya si San Pablo nagwali. Gani usa sa mga katedral sa Espanya dito man ko netong 2017 ang patayng lawas ni Santiago. Mo nagita niyan lang Santiago de Compostela. Naa dadto mahitarok iyang patayng lawas. Gilubong dadto si Santiago Katoliko. Mao na nga kung naamoy di gunita nga Biblia kanang libro ni Santiago, no? Si James kinganlan na sa Latin, Epistula Catholica, Beati Jacobi Apostoli. O na intro sa maong libro sa Latin na Vulgata. The Catholic Epistle according to Saint James.
So gikan man sa Espanya, unya gikan si San Pablo sa Roma, buhat 23:11. Pablo ingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem, muadto ka usab sa Roma. So gikan sa Espanya, niya gikan pa gyud sa Roma, unya asa man gikan ng Roma. Naa sa San Mateo 21:43, gitagna ng daan sa Ginoo nga kuhaon naging harian gikan kaninyo kamo mga kadugo nako nga wa midawat kanako, ibalhin ko sa usa ka lugar nga mamungad mga balaan. Roma 1:7 ngadto sa 8 giingon, kamong taga Roma gipili sa Dios, gipangga sa Dios, ug ang inyong pagtuo ipakaylap sa tibuok kalibutan. So doon may karakter nga pagkamakaylapon. Roma 16:23, gitawag niya sa Latin og Universa Ecclesia, simbahan nga makaylapon. Gitinguha ba sa Dios nga iyang simbahan mo kaylap sa tibuok kalibutan? Gitinguha. Mabasa. Nasa San Mateo 28, versikulo 16 ngadto 20. Ang tanang gahom gihatag kanako sa kong amahan sa langit ug sa yuta. Pangadto kamus tanan kataguhan sa tibuok kalibutan. Itudlo ko ang tanang itudlo ko kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Og hinumdumi kini, ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hantod matapos ang kalibutan. Ang atong Ginoo dili mamaka. Ang atong Ginoo kung naa siya isulti matuman. Natuman ba nga siya ianak o birhen? Natuman. Natuman ba nga siya iban o 30 kapikado? Ni San Judas, ni gitawag itong Judas Iscariote? Natuman. Natuman ba nga siya ianak o usa ka birhen nga babae? Natuman. Natuman ba ko asa sa ipanganak? Itagna na daan ni Propeta Micah 5:1 ngadto sa 3 nga ipakatao ang manunubo sa Bethlehem. 400, 300 ka mga katuigan, human ang maong gitawag natong tagna natuman. Asa natawag ang Ginoo sa Mateo 2:1? Dadto sa gitawag natong Bethlehem. Ang pulong Bethlehem, Hebrewanon ka na nga termino nagpasabot, house of bread, balay sa pan. Nga naman, kay ang pan sa kinabuhi, the bread of life, ipakatao na ito. Mao na nga itong Ginoo nagingon, ako ang pan nga naghatag o kinabuhi si bisan kinsa nga mukaon sa kong unod, banhawon ko sa katapusan sa mga adlaw. Dakong saa, na nga itong Ginoo di kabalo makasala, di po siya kabalo mamaka. Pag ingon niya, banhawon niya kutob sa mga lawat, banhawon. Mao na nga kung ikaw karon Katoliko, nga napalong sa maong imuhang pagtuos Ginoo, balik sa simbahan, paminaw sa mga wali sa mga pari, unya atong batunan ang lunsay nga panghuna-huna nga gitawag nato nga hermeneutic of continuity. Kasi pasabot na termino na nga theological theological term. Pasabot nga akong hukdan ang tanan nga gitudlo sa mga apostoles nga gipasapasa sa mga katuigan hantod nga ning abot kini sa atong kapanahunan. Og nasayon ako nga kining ato ang Katoliko nga pagtuo karon sa Cagayan, gikan kini sa Espanya o gikan kini sa Roma, Lucas 21:24-47, gikan pa gyud sa Jerusalem, og nasayon ta Lucas 10:16-18. Ang nagadawat kanako, nagadawat kaninyo ang nagsalikway kanako, nagsalikway usab sa nagpadala kanako. Mao na ingos Ginoo. Mao na nga paplara nga kumuyong ka. Kung di nimo dawaton ng Iglesia Katolika, paplara nga wa nimo gidawat ang atong Ginoong Hesus. Nga maoy hinungdan nga nahitabo ning tanan. Mao na mga igsoon karong mga panahon na daghan na kayo ang mga tinuhuan nga nagda sa rinda nga pangalan kuno nga iya ni Kristo, pero dili tinuod nga iya ni Kristo. Gamay na lang nga pahimangno na ko mga igsoon. Mabasa sa Biblia San Mateo 24:4. 11, kunya 24 ngatos 28, ako na sumadahon ingon, magpantay kamo kay muabot ang panahon sa di pa matapos ang gitawag natong kalibutan, manungha ang daghan nga mga mini nga mga magwawali, mga mini nga mga misiyas nga magpaka-misiyas. Unya sa Ginoong Biblia, magpantay kay tungod daghan ang malimbungan, bisan pa man ang mga pinili nga katawhan sa Dios. Kadungog mo, dunay mo ingon nga, I am the audible voice of the Father through His appointed Son, says the Lord. Kung ako maglinog, stop! Dungog mo na? Nahibaw mo mo kinsa na? Ha?
si Pastor Apollo si Kibuloy. Kanas Kibuloy, ang amo ang planta, tapat niya, sagingan na iyahang trabaho sa una. Ang iyahang mismo igsuon, ni pasakop sa iyang tinuhuan. Kaya kabalo man sila nga dili yun na tinuon. Ha? Amigo lang silang digong. Pero silingan mamindigong. Davao. Ha? Wala ka na pa yung staff, dili na tinuod yun naman. Ang iyang eskwelahan, nga ginganlag Jose Maria College doon sa Buhangin, sa airport, sa dihang nilinog, apil ang iyahang eskwelahan. Nga, tanan nga mga estudyante o mga gitawag itong maestra, nag-duck, cover, and hold. O, ingon mo, walay labot ang inyong gitawag na itong kingharian. Kay gilinog lang ang katong mga maldito nga mga katoliko o mga lahing tinbuan. Apil man lagi iyahang gitawag na ito tinuan. Ha? Daghan pa. No? Muna mga igsuon, sa katapusan, kay daghan pa ang mga musturya, inili mo dapat ang pangutana unya, giingon sa tuang gitawag na itong apostolis nga si San Pablo. Ha? Muna akong paborito kay nga kanunay ginabalik-balik, ginaasoy, hangyoon ko kamo mga igsuon, Roma 16, 17 hanggang 19. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay o paglikay kamo na itong mga tao nga mubahing-bahing kaninyo. O musabok sa inyong pagtuog, musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Kay kining mga tawhana wala lamang mag-alaga sa itong tinuod nga Dios, kundi sa ilaha lamang kaugalingong tiyan, gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi silang mga matahom o malamatong mga pulong. Bahawat kayo mo istorya, pamamong istorya, tingnan lang ka na naisibot sa kilit. Yung dayo love offering. Ha? Wala magbantay yung maglikay. Wala mga igsoon, daghating salamat sinong pagpaminaw karon, dili pa nimo ang katapusan, sugod pa lang ni siya. Mo na nga kumuingon, pro Deo et Ecclesia. Alang sa Dios ug sa iyang simbahan. May gabi ka natong tanan. Daghang salamat, Brad Ryan Mehelano. Gikan sa Davao, Molok Sutas Bohol. O yan, tama inyong pangutana, bahog-bahog ni. Kay niya ang mga manubagay sa tuwang likod, nagpahipi lang. Naa sila, tama inyong pangutana. Kay ang siran tanaw niya, pansiran na ito nila. Ato ta sa Bohol, atong tawagon, si GCG Bisira. 5 minutes ang ta, para di kayo ta magabinan. Radis, Kinugan kayong salamat sa itong maptig nga MC Brad Winaminggo. O nga itong mga kaigsunan, dalagan kayo din. Maayong gabi na itong tanan, o ang yugpo sa iyong syudad sa Cagayan de Oro. Nga muraog, kayong po nindot kayo, daghan tag-anihuno din daghan tag-maani din O kay tag 5 minutes naman, mao nga mo intro ko balitin minutes. Kailangan kayo salamat, Brad. Sa diretso na lang ko sa akong tuyo. Nga kining among pagpangumpanya ninyo, hinatunta ang inyong suportahan. Kaya kami nangumpanya mo po ninyo. Nangumpanya pagsulod sa kingharian sa Diyos. Kaya ang kingharian sa Diyos mga kaisuunan, walay labaw pa niini sa tanang mga kingharian nga giharian dinis kalibutan. Pero nga itong Ginoong Kristo naghatag unsaon pagila sa kingharian sa Diyos. San Mateo Kapitulo 5, versikulo 14. Si Jesus, nagpadungog-dungog na daan sa iya mga apostoles, unsay kinaiya sa iyang kingharian ng gituon. Unsay iyang gingon sa San Mateo 5:14, lingon siya, kamu ang kahayag sa tibong kalibutan. Ipadala ang inyong kahayag. Kinahanglan din po danag ang inyong kahayag sa tibong kalibutan. Karon, nakadanag ba ang kahayag sa mga apostoles? Tinuod na. Kabisan Cagayan de Oro City ramo. Pero naay nagpatron ni San Juan, naay nagpatron ni San Mateo, naay nagpatron sa 12 ka apostoles. Tukaro kayo mga kigsunan ko din ng Kristo. Na kining maong kahayag sa mga apostoles gidanag diri kanato. Nga ang Diyos mao ang kuryente, siya ang source kaperting dako ang voltahe kuryente. Apan ang mga apostoles mao ang iyang mga pumbilya. Mag-unsa man ang usa ka dako, murag usa ka poste nga kuryente, nga linyas kuryente, pero walay bombilya, musika man na. Dili. Mao gigamit sa Dios ang mga apostoles, isip iya ang mga
kuryente. Tumingon siya, ang syudad nga nahimutan sa bungtod, mao ang kahayag nga dili matagok sa tibuok kalibutan. Pangutana, ako gini gi-apply ba? Kalisod ka, apike ang mga laing tinuhan. Ikaw, describe ba kung ang inyong simbahan, mao ba na ang ipabot sa Ginoo? Kaya ako, baka mapatuod, nga ang simbahan Katoliko, mao gayon ang iyaha nga gihulagway diha sa kasulatan. Ang syudad nga himutang sa bungtod. Pangutana, ang Vatican, syudad ba? Syudad, sí. Bungtod ba ang Vatican? Yes, Vatican Hill. Thank you po. Aha. Sa luwan, Mateo 5:14. Unya, kinsay nagduma? Mga apostoles. Ang Vatican, kinsa may nagduma dito? Si San Pedro, perting apostolisa. O ningon si San Pedro, Pedro 2:9. Ningon si San Pedro. Usay gingon niya, kamo, ang balaang nasod, ang harianong mga pari, ang pangutana, naabay pari sa ubang tinuhan. Polynesian ba na sila? Dili, purok raman ang ilaha. Naingon na lang gasolin station ng mga simbahan karon. Bisag asang iskinaha, naa. Tukod-tukod man na sila. Pero, hindi na lang ito na. Ato sa i-describe ang itong simbahan. Karon, sa pagkatinuod, kaniya to dili ko Katoliko, pero nakumbinser ko. Kaya ang Biblia, dayari di ay sa simbahan Katoliko, dili day ila. Karon, ang pangutana, mga pari ba ang nagdumala sa kingharian sa Diyos? Yes. Harianong mga pari, a royal priesthood. O sa Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 10, unsay gingon, ningon si San Juan, gihimo kitang gingharian sa mga pari. Aron magalagad sa itong Diyos, o maghari kita sa kalibutan. Gingharian sa mga pari, natural, perting daghana. Gingharian ko, na ba na gingharian nga 20 ra mo kubo, fraternity ra na. Na ba na gingharian nga, maihap ra mo. Gingharian sa mga pari. Mga mga kaigsunan sa mga Kristo, akong isubay, unsa ang mga tinuohan sa mga apostoles, o asa ang ilang mga lubong, asa ang ilahang mga kalapira ni pamutang. Pasalamat mo mga Katoliko. Nga naman, apil na buko kay Katoliko naman ko. Balikin mo si mga Katoliko. Kay ang tanang mga bukog sa mga apostoles naasunod sa simbahan Katoliko. Kay tradisyon sa simbahan Katoliko nga ang obispo mamatay anara ilubong sa katedral. Unya, natural. Asa man di ay mabanhaw. Asa man di ay di disaka gilubong at tubo ka mabanhaw. Imposible kayo nga dili kas kagayan gilubong, ini kabanhaw ni mutuan na kas Davao, layo ka kayo gikamangan, brad. Natural, ini kabanhaw ni mo, ug asa ka gilubong. Si San Pedro, asa man mga bukog San Pedro, naailaw mismo sa misahanan sa Santo Papa, Vatican. Ini kabanhaw ni San Pedro, napog yung lingkuranan, bulingkod po siya dito. Dili na mangita og ay na maday Pentecostal na kapay mga kwan. Adi na mangita. Yang labi lang nakahibaw po mga kapal, mga kwan. Nyor Pedro, ayaw na lang gawas nyor. Di ba din siya kabantay nga na ilang tinuhan? Mga ma-priority tang mga Katoliko. Sunod, si Santiago, sakto to, naa sa Compostela Bay. Tanang mga apostoles, si San Mateo, si San Lucas, si San Marcos, at mismo ang kalabira ni Maria Magdalena o ni San Juan nga magbubunyag naa sa Venice, Italy, Cathedral of St. Mark. Ang kalabira sa tulong ka mga hari, katong itawag itong mga mago, itawag ko ng mga hari, naa sa Cologne, Germany. Si Gaspar, si Milton o si Baltasar. Waingan iswat sa Biblia, pero nakailata nga naa siya ingalan, kay tao man sila, naa magalingalan ng ito yung mga kaigsunan. Kato pa bang mga hari mo'y waingan. Muna mga kaigsunan sa Kristo, kung dili pa ang simbahan tinuod, di ko magpakauwaw o tindog diri. Ano man daig matugra ko sa amo. Pero kayang simbahan Katoliko mamay tinuod, litra por litra, ang tanan, matay sa brad, naabay mabasa sa simbahan nga, sa Biblia nga Katoliko, hinggo na ay mabasa. Litra por litra, hinggo litra por litra, kay unsa may basaho na to, ugay litra. Yang asa may litra por litra na, kanang ingat to sa mga litra na.
Wa pa rin kang kaibaw, nga muna yung mga litrato. Kinsa may mabasa diha nga Katoliko, ingko si San Jose, pasalik mo. Nga si San Jose sakop ni Kibuloy, sakop ni Libriano. Kaya ang kuno ninyo, mabasa ba Biblia si San Jose? Tinuod man ang nga tao, so nanay tinuod ka lugar, nanay tinuod ka Pinoyanan, nanay tinuod ka address, asa Ilobong. Sa si San Jose, si Santa Ana, o si San Joaquin, naagyapon sa Jerusalem. I-search ninyo na. Ha? Naagyapon. Sa Abi na siya, Abi. O, dako. Mula nga Orthodox, dito po dito. Katoliko, basta Katoliko. Mula nga, kitang mga Katoliko, pasalamat ta. Tungod kay karong panahon na, kinahanglan mo mata na ta, mutubag na ta. Kay ang atong mga tubag, di ta mahugdan og tubag, mahugdan na lang og pangutana ubang tinuhan. Muna iklaro. Kasi hisgutan na, napabay tayo ng gamay? Okay. Hisgutan ako, kabahin sa larawan. Kung saan pagtubag? Ingon sila, brother, so pasensya na kayo mga Tagalog dyan. Mag-inusapay lang tayo mamaya. Okay. Kasi yung Tagalog ko, reserve ko to para sa kanila mamaya. Pero para sa inyo, dahil alam ko na kayo ay mga Bisaya din dito. Pasensya na kayo, mag-Tagalog ako ngayon. Bisaya lang ako. Mga mga kaigsuunan. Ang larawan mga kaigsuunan, sa taas nga panahon, nagtuog yung ko nga sayo. Pero pwede sakto ka. Kaya ang mga Katoliko, nagbato, naglarawan, wa pa'y cellphone ka di kamera ang panahon na. Pero wala ta dito. O ang ubang mga tinuhan, matod pa nila, kung magbaton ka garawan, may perno ka. Karon ang mga laing tinuhan, may perno sila. Ano man? Kaya naa sila yung Facebook mga kaigsuunan. Imposible kayo na ilang Facebook kung wala yung face makita niya. Mula mga kaigsuunan ko na Kristo, kitang Katoliko, safety ta. Wa man ta dito pagbaton og larawan. Yung siya, brad, kung matubang man, kung ibali-bali na yung cellphone, yatubang man na. Hala, italikod na yung cellphone, kung nga na paggamit, arunin ka masayo. Pero magkaitsunan ko na ito. Diha sa larawan, pero kung biblikal, dapat yung laro ha. Ingon sila, nag-delay, sumala sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, 5, mga kaitsunan. Nangingon, ang atong Ginoo ito kay Moises, ayaw paghimo o bisan-usang larawan sa Diyos-Diyos. Pero bantaye, ang harang bersikulo ha, ayaw sibok. Kung sa'y dili ipabuhat, Diyos-Diyos, pangutana, kanang atong ituuhan, Diyos-Diyos dili. Dili, sa ato pa, ang dili pabuhatan, Diyos-Diyos ra, huwag labot ang Diyos. Dihara, ninyo na Ginoo, ayaw mo paghimo o larawan sa Diyos-Diyos. Nya, huwag man siya bingon nga, ayaw ko ninyo buhatig larawan. Dihara, ang harap ng siguro, gilipat niya sa tubang mga kaigsuunan. Nakuha mo 500, tuan mo gihala nila. Na-scam ka mga kaigsuunan. Bawi ato. Basta na-ilista, pero may lista, di na kakabawi ato. Isang pag-abogado nila, di na kabawi kayo, may lista. So, ka na yung mga kaigsuunan doon na ito. Kasi, gabaan na. Pero mga kaigsuunan doon na ito. Karon, sa Genesis 1 by Desan, ang inaalkansi ang laing tinuhan, kung ang ilang Diyos dili mo sugot nga buhatan o larawan ang iyang kagalingon, natural, sa ito pa, dili yun, stricto ba, ng imong Diyos, dili mo sugot, na ikaw nga siya magbuhat o larawan, sumala sa iyang dagway, siya dili yun, brother. Kaming Katoliko, musugot ang among Diyos, nga buhatan siya dagka ng larawan, sumala yun sa iyang dagway. Siya asam lang mabasa. Genesis 1:23. Ningingon ng Diyos, buhaton nato ang tao, sama sa atong dagway. Katoliko ang Diyos. Nga naman, naghimo siya og larawan sa kagalingon, kung siya gigamit, lapok. Lapok mismo. Kung wapat to niya huype, magpabili itong istatwa si Adan. Karon, kato si Adan, dagway to sa Diyos, naliwat na, dagway sa Diyos. Ang pangutana, kay dili man musugot ang ilang Diyos nga buhatag dagway, pangutana, sinsa kahaana silang dagway. Nga di man musugot ang ilang Diyos nga naa siya dagway. Kung nga kitang Katoliko, sigurado ta, dagway ta sa Diyos, pero sila wa pa'y siguro. Muna ang nagsunan ko ito, dagaw. Karon, ingon siya, asa mabasa nga buhatag larawan mga apostoles, kinsay nagsugo ninyo. Ito ba po ko, ang nagsugo ninyo, moro ko'y nagsugo na mo. Saan ko siya? Isugo ba rin may paghimong larawan? Na may lagi pangatag Biblia.
Kaning mga Samaritan. Hunord pa, larawan pa. Nay larawan sa mismo sa Biblia. O kung kinsa man nagsugo na niya, isugo mo ni wa siya. Butang-butang ra man day abrat. Butang-butang ra day. Ha? Ulo Korinto 8:4. Ang mga butang nga nagrepresentar sa dili tinuod mao ang larawan sa Dios. Sa ato pa sila mo'y naghimo kay butang-butang ra mga ilaha. Ingon siya, siguro ba kabrad nga kanang larawan sa Katoliko mao ba na ang larawan ni Kristo? Iko 100% siguro. Iko nga naman, naamay mas siguro diha kay pulihan ning ako. Wa mangkod. Wa man siya. Iko mintas nga dili pa ka makadadiri og original magpabilin sa ning ako. So, daghan ba magmusulti diri mga isulang sila diri so, daghan yung salamat ninyo. Respond ko, pagpabilin mo sa simbahan Katoliko, kay kining maong simbahan. Mao'y mulaban ninyo ngadto sa atubangan sa atong Dios. Ibig sa Kristus, ang katuhuman sa Dios, ang tanan niya pagbuot, iyaha kini ibilin sa iyahang simbahan. Mayong gabi itong tanan, ang Dios manalangin kanato. Amen. Okay, daghang kayong salamat, Brad Dizzy Pisira, gikan sa Bohol. Andama yung pamutana kay karong sundot ato ng sundan atong open forum. Gikan sa Bohol, ambat na Cebu, tawago na to si Brad Adam Member. Ginagbaylan. Ato lang ning iulay si Brad Sopar na host ng sa open forum. Brad Adam, Mira. Salamat Tikpaila. Igsoon, salamat sa itong mga igsunan nga uban ka nato karon, mga Board of Governors, and of course our board host here in Cagayan de Oro, Brother Saldi Ocon, Honorable Brother Saldi Ocon, o kanatong tanan mga igsunan mayong gabi. 5 ka minutos naman, akong tumanon, 5 ka minutos o usa ka oras. Ako'y pambit maka-extra bilaw. Naisgutan na ni Brother Ryan, ang first speaker. Isundan pag-yod sa ikaduha. O murag sakta na nato maka-extunan ang matuod nga simbahan ng ito. Mga laing reliyon, pwede po mamutana. Mabitaw nga, usas sa mga sakop, usas sa kinini ang dako-dako sa Iglesia ni Cristo, nga akong ikainabi mga kaigsunan, nga alang yun kaniya ang Iglesia ni Cristo. Nga nilutaw din sa Pilipinas niyadtong 1914. Nga matod pa niya, mao kayo kinisimbahan nga gitukod ni Cristo. Idutan ko niya mga kaigsunan, kay kanang inyong Iglesia Katolika, dili ka na mga matuod. Ang inang brother, nalimot katingali nga ang 1914 pirti pang bataa kaysa simbahan nga giisgutan diya sa balaan kasulatan. Tingali, bagaingon ta, nga brad pa ni mo si Yoyoy Villame. Na naman, mas maayo pa dahil si Yoyoy Villame. Kay insakto pa ang iyahang pagsulat. O iya pag yung ikanta mga kaigsunan. Ugol sa may kanta ni Yoyoy Villame nga tigin na ito makalimtan, nga nagtugan sa tinuod, nga kining Iglesia ni Cristo, mao ang Katolika. Di kita makalimot niya na. Unsa man itong kantahan? On March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night until the big ocean, until this to a small Limasawa Island. With Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met them were very happy, and they were all baptized under the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Building right ang Yoyoy, wala ay basa-basa o Biblia mga kaigsunan. Apan, ang kamaturan, gipulutaw ni Yoyoy, nga gikan dito sa Espanya mga kaigsunan, gikan sa Roma, ngadto na sa Jerusalem, way laing kining simbahan nga dili gipapukan o dili kinahanglan ni palutaw mga kaigsunan, mao ang Iglesia Katolika nga ipatukod sa atong Ginoong Kristo. Apan ingon siya, nga naman mo ug kamo pa'y tinuod, nga inyo man nga gipaila, nga si Maria inyong Dios lababa nga Dios.
Pinatuwagin nila paila na ikson. Tanawa na mong kanta. O Maria Reyna sa Pilipinas. O sunod? O sunod sa kanta? Panalilig kami sa mga katalagman. Agad ka kami nga to sa manluluwa. Si Kristo nga anak ko o ang among kagawa. Kinsa na ay si Birhen Maria? Tig-aga nga mo ng mga Katoliko. Ngadto sa iyahang anak. So dili, Diyos na mo si Maria. Kung dili ang matuod ni Diyos. Mo si Pinoy si Kristo nga nagtukod sa simbahan Katoliko. Pusa, ang gingon ni San Pablo, pabilin ka mo diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay kanang simbahan na, himo nga instrumento alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Asa mabasa? Klaro ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, mga kaigsunan, pagpakar ito ang Ginoo, yan ang mga kapatunan. Kung sa iduot-duot mga ito yung pangutana, ako yung pastor na alam yung pangutana nito. Imo man kong giduot, busa, tungod kay kining Biblia may gamiton, pangutana na ako man eh. Naaman sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 4, yan to sa 5. Matod pa, dito sa langit, wala ni adlaw. Kaya ang kahayag, mo man ang Diyos. No, adiyan. Ang panong pagkausahan diha sa Pinadayag, Kapitulo 4, versikulo 8, narito sa langit, adlaw o gabi, ang mga anghel nagdaig sa Ginoo, balaan sa Diyos. Pangutana, Pastor, asa may nagsulti niini? Ang Pinadayag 22.4 o Pinadayag 4.8? Naadi na, brother. Naha, Biblia. Pusa, tagay ko, ug husay niini. Ningon siya, napa may labaw na mo, ako sa pangutanon. Hangtod karon mga kaigsunan, wa pa'y tubag. See? Mo na nga, Biblia lagi itong gamiton, pero ang simbahan Katoliko, klaro og tataw kayo. Nagpadayag ka na to, pinaagi sa Biblia. Unya kinahanglan mo tuusap kita sa gitawag og Holy Tradition or Apostolic Tradition. Labaw sa tanan mga kaigsunan kini ikatulog, mao ang magisterium. Ug sa magisterium, iklaro mga kaigsunan that the only church that could interpret truly the Bible is no other than the Roman Catholic Church. Pagpakan sa Ginoo mga kaigsunan. Ora, sa daghan kayong mga sikta o denominasyon, niabot na o 43,000 kapit sa nakalilaing. Tinuhan sa Kristyanismo lamang mga kaigsunan. Wa man nilabot ng mga lain-laing relihiyon na dili Kristyanismo. Sa Kristyanismo lang, aduna na 43,000. Isgutan na ni Brother Ryan kaganiha, kung aduna may mga pangutana, watay ko kahadlok, kay naiuban ka na ko, akong driver, o akong patubagon sa inyong mga pangutana. Brother Sam Fernandez, mga kaigsunan. Bitaw, ibaw ko ang namoy dahil pangutana, dagan pa may musulti mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dahil salamat ug maayong gabi kanatunan. Okay, daghang kayong salamat, Brother Adam Mamel. Gikan sa Cebu, ang pagkasraw atong tawagon si Brangit Liboraw. Brangit? Oh, 5-5 lang, 5-5 kami na tala. Apil pa dahil ko. Sige, pila? 5 minutes? 4 minutes lang. Mas muna ko, may gabi. Sila lang isbutan, may tungod sa kining atong pagtuong Katoliko. Tinuod, ano nga Catholic Faith Defenders? Tungod kay atong nabantayan, nga diha sa atong matag komunidad, daghan ka nato ang nibiya. Niambat ngadto sa laing tinuhuan. Kung wa pa'y Catholic Faith Defenders, dili siguro mapugna ng uban. Awa? O niya atong nabantayan, nga kadtong mga relihiyon nga ilang gibilhinan, maayo manulti, maayo makumbinsi, maayo mo tratar, maayo mo lubak sa pagtulunan ay iya sa atong Ginoo. Apan atong gi-research mga kaigsunan, ubay nining mga relihiyon na nga atong gibalhinan, puros nagsugama kung mga kaso. Nahinumdum ko sa Davao, mabito na nga magbantay ta, kay dunay maayo, nga muwitik-witik, naay maayo mubitik, aron kita mabalhin ngadto sa lain tinuan. Palanglit. Nahinumdum ko sa una sa Sabadista pa ko, naminaw ko og ralis Katoliko og usa ka Sabadista ingon siya.
Ingon ang Katoliko, ay doon ko kung si dito. Ingon siya, niya sa amo ang kamaturan, kaming mga Katoliko. Abal kamong mga Protestante, inyong gikawat ang kamaturan. Hinungdong ko. Ingon po ang Sabatista o Protestante, Brad, naa sa inyong kamaturan, apan gikawat maghanamang Protestante, mugawas para muuyon ka nga Katoliko wa ni Ginoo kinakawat ka na mo. Ang kabaron na sa pagtubag. Ha? Masahon pagtubag. Pero 5 minutes naman, sunod na po tubagon. Para iligtapok na to, naghanap mo. Okay. Dire ko sa gitawag na to, 2 minutes na lang. Kasagaran sa atong gibalhinan, naning mga iglesiyahan pananglit, Foursquare, mayroon tag kredibilidad, mayroon tag moralidad, nga atong igakus niya sa atong pagtuo. Mayroon tag Foursquare, unsay kaso, controversial kidnapping. Naali sa dito. Mayroon tag karon about kay Kibuloy, nag-claim siya nga, I am the appointed son of God. O sabay iyahang kaso, naay kaso sa gibawag na to, mga land dispute dito sa Davao. Ha? Kinsa pa? Jehovah's Witness, isa may mga saksi ni Jehovah diri, pwede nyo tanaw niya akong libro, nga akong gigulitan. Ang iyang kaso din file ang iyang asawa o kaso for mental cruelty, mentally disorder, resulting to their divorce. Kung mabalihit na dito. Direta sa Iglesia ni Cristo ang kaso, rape o kawat o pabo, mag-iglesia ka. Ha? Iglesia ni Yahweh, o sa may kaso, rape case, dating daan, rape case against Babanon, nagwapo. Alam na. Ha? Ginipang itawag na to Lord our righteousness church, convicted 1 count of criminal sexual contact to the minor. So ni aning mga iglesia ni uban pa. Ang Millerites dapat na sila mga kaso. Ang Adventista doon na po sila mga kaso. Pangutana diris Katoliko, ang founder na to sa may kaso. Wala. O di ayaw maghawa. Balik mo sa Katoliko. 5 minutes na salamat may gabi. Okay, daghang kayong salamat. Kid Liberaw gikan sa Davao. Ang bagtas nila, tawagon na to si Marlon Serrano. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Brother Marlon Serrano, CFD Nabotas. Sa pangalan po ng aming Father Abe Arganyosa ng CFD Metro Manila, kami po ay bumabati sa inyo sa inyong ginagawang Grand Bible Exposition dito sa Cagayan de Oro. Ako po'y natutuwa sapagkat aktibong-aktibo ang Catholic Faith Defenders dito sa Cagayan de Oro. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Tunay na inyong ginagampanan ang tungkulin ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon nung tayo ay binyagan. At ito ay magiging bahagi ng ating simbahan. Alam po ninyo ang sinasabi ng Second Vatican Council sa Apostolate of the Laity. At sabi niya sa decree on the Apostolate of the Laity, the apostolate of spreading the good news is not by clergy alone, but it is by the church through its members. At sino po itong simbahan ito? Ang simbahan ito ay walang iba kundi tayo, sapagkat tayo ay bahagi ng simbahan. Ito po'y hindi lamang gampani ng Papa, ito po'y hindi lamang gampani ng mga kardinales, ng mga obispo o mga pare ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi ito po ay katungkulan natin bilang Katoliko nung tayo ay binyagan. Batay sa pag-aaral ng Second Plenary Council of the Philippines, kung meron 100, yung 98% ng 100 ito ay tayong mga Katoliko at 2% lamang ang para sa clergy. Ibig sabihin nito, kinikilala
ng simbahan ang puwersa ng mga laiko. Tayo yun. Kaya nga ang sinasabi ng Second Century Council of the Philippines, tayo yung tinatawag na mga sleeping giants. Kaya tayo bilang mga Katoliko, gampanan natin itong tungkulin at pananagutang ipinagkaloob sa atin sa magitan ng sakramento ng binyag. Doon po sa Maynila, bukod sa Navotas, kasama rin po ang lalawigan ng Rizal, kasama ang Pampanga, kasama ang Pasay at ang Maynila. Karamihan po ng mga kinukuha namin kasapi doon ay mga kabataan. Sa Navotas, sapagkat ang inyo abang lingkod ay assistant professor sa kolehiyo noon, karamihan ng aking estudyante, pinasok ko sa CFD. Ngayon, sila'y mga professional na. At balang araw, bilang future leader ng ating simbahan, sila na ang maglidepensa sa ilang Santa Iglesia. At ito ang challenge sa bawat isang nandirito na i-encourage natin ang ating mga anak o magiging apo tungkol sa yaman ng pananampalatayang Katoliko, sapagkat ito ang tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, daghang salamat. Dita maglangan, motong gikan sa Navotas. Dita maglangan, ang pagtagbalik sa Bohol kay Cagayan na punta. Kay Wapang Cagayan. Bohol sa ta, 5 minutes, finish choosing a Boyador. Pinaging, ay palabiging. Daing gabi, Cagayan na ron. No? Nalipay ko nga nakaabot din sa inyong lugar. Sama sa diini ang among gibuhat dito sa Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran, uban sa Matikon nga pari, mao si Father Darwin Gitgano, katong nakikibati sa Iglesia ni Cristo. Mao na mga igsoon ko diyan ni Cristo, ngano man kung atong pangutan-on ang atong kaugalingon, ngano man nga daghan man karon nga mga tinuhuan nga nisulpot nining kalibutan na. Giasoy na sa atong mga kauban dinhi, no? Kay 5 minutes raman ni ako ni paspason. Sumala sa sulat ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 8 ngadto 9. Si Kristo ang namulong niini mga igsoon. Ingon si Kristo kay daghan karon ang mga pagtulunan nga iya sa tao. No? Daghan duha ka pagtulunan nga iya sa tao ug iya sa Dios. Kung nakabantay mo mga igsoon ko ni Kristo, ang pagtulunan nga iya sa Dios, ngano man lang kitang mga Katoliko, unsa may simbolo na to nga kita timaan nga kita mga Katoliko. Unsa man, kundili manguros ka. Kay kung manguros ka di ka nga nailaing makakitang mga laing tawag na to niya na atong mga igsuon nga naibulag diya sa simbahang Katoliko, manguros ka di ka mangyamkid na. No? Pero kung ikaw Katoliko, mao ka na timaan nga kita Katoliko kung ikaw manguros. Klaruhan lang po niyong panguros. Kaya atong mga Katoliko, bisan tinuod Katoliko ta, manguros ganita ikaulaw na to. No? May uban kung padung mga on dias Jollibee, inig panguros. Di maklaro. No? Kinanglan sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. No? Kay daghan karon ingon diha sa San Pablo sa 1 Corinto 1:18. Kaya minsahe sa kamatayo ni Kristo dito sa cross, alang ni atong nangalaglag tinuang alang kanila. Aban kanato nga ginaluwas o sa may gingon, gahong ini sa Dios. Ang cross ay mga igsuon, gahong di ay sa Dios. Modena nga kita, mangurus ka, aron kita makaambit panalipdan sa Dios. Mo na mga igsuon, nga daghan na ganin karon according to the King James Version, no?
Isaiah version, King James. Pilipos 3:18, daghan na karon ang kaaway sa krus ni Kristo. Kinsa man karon ang mga tao tungod kay adunay pagtulunan nga iya sa tao, dili iya sa Dios. Apan ang Dios may mingon nga ang kamatayon ni Kristo, si Kristo mismo niyon San Pablo, nga ang kamatayon dito sa krus alang ni adtong nangalaglag binuang apan kanato kinaluwan. O na mga igsuon, nadaghan na karon. Kay tungod kay 5 minutes man, mo state lang ko gamay din ni papel. No? Kay daghan na karon nga sumala sa akong gisulti ganina. Kini mao ni atong kinabuhi. Kining papel hulagway lang ni nga kini may atong kinabuhi. Unya giingon diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining atong kinabuhi sama nining papel. Akong kining pilon, hinihinay ha. Nga, ingon diya sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 4, nga ang katawhan sa Dios, gitawag og balay sa Dios. 1 Timoteo 3:15, nga ang balay sa Dios mo'y haligi, mao ang simbahan, mao ang haligi sukaranas kamatuoran. Busa, mugama sa tagbalay ani mga igsoon, mumilot na ko. Ato lang ning tanawon nga purma-purma lang ba? Kung sa'yo nakita niyo, more purmag balay. Di ba? Kunya, kining atong kinabuhi mga igsoon ko diya ni Kristo, aduna matay kahingawa, aduna tay panginahanglan ining kalibutana. Ang uban, mga edukado, matug laing nasod, aron manarbaho, tungod kay aduna tay kahingawa. No? Nya wato taga-abroad sa kasakyan. Eroplano. Pilon sa nato ni, para may mong eroplano. Kulak buhay lang gihapon. Ina lang murag eroplano. No? Unya, adunay mga igsuon ato nga kulang sa alam. Manarbaho lang tungod kay way trabaho din is Cagayan, manimpalad atos Manila nay panahon mo si sakyan padung Manila magbarko. Barko na sa dahan. Pilo na sa dato. Say purma. Barko. Unya ang atong mga igsuon, kung atong inumduman mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining kasagaran nga gitawag sa Dios nga mahimong mga apostoles mananagat, di ba? Mananagat, kung sasakyan ng pananagat, sakayan na lang yun, gamay na yun. Pilo na to mga igsuon ha. Sakayan na lang yun. No? Unya, kung atong inumduman mga igsoon ko diha ni Kristo nga ang kaluwasan sa daang testamento sumala sa atong unang ginikanan, no? Ikaduha na din Moises. Nasamtang gilutos sila sa mga Ituhano na mga Israelita, gilutos niabot sila ni atong tubig. Yan nagampo si Moises. Kung sao naman nabo pag kaluwas ni nga aduna na may tubig. Yan ingon ang Ginoo, alam Moises, punali ka ng dagat, huwag ka na mabuak. Yan, latas niya ng dagat. Aron ka mo maluwas. Mga mga igsoon, ako sa tingbukon, kamas dagat ha, tanawa. Akong bukon mga igsoon, ana na to mapil kung unsa ang kinabuhi sa mga Kristiyano karon. Kung sa mga Kristiyano nga nag-angkon lang Kristiyan, apan tiyan regyo na muna. Kristiyan. Tanawa niyo mga igsuon gaya ni Kristo. Kanus apamanta mutuo dining atong kaluwasan nga kita iluwas
ni Kristo dito sa kamatayon sa krus. Tanawang resulta mga igsuon kaniya ni Kristo. Sama di usab nga ang atong kinabuhi kumuto taniining krus nga kitag giluwas sa Dios tungod sa kamatayon sa iyang bugtong anak alang sa atong kasalanan. Unya ang mga tao, mga igsoon, way kulang, way sobra, ako sa nangyari sa gamay, kumutugot mo. Kaya mga tao nga ningon diha nga alang kanila kining krus, binuang alang kanila, mahibaw tag-asa sila paingon. Dili man kini hukom, pero papel raman eh. Ako sa nangyari, okay ra ba? O, gamay lang. Ha? Akong nangyari. Nahulog gamay. Bisan pagkudakan, Pirsing Klaroha resulta Hil Impierno. Impierno igsoon. Wa man ta mo condemn, wa man ta mingon nga resulta kundili kalaglagan gayon ang resulta sa taong dili mo tuo nining cross. Mo na mga igsoon ko ni Kristo, magpasalamat ta. Dahil ko na to ang Diyos, sumana sa Salmo 96, versikulo 7, na kita nakaangkos kaluwasan ni ining cross. May gabi na po naman. Daghang kayong salamat. Brad Benit Joseph gikan sa Apul. Ang Bagtas Manila atong tawagon si Attorney Phil Peron. Pakpak mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko pong magbahagi sa inyo ng magandang balita. Ang magandang balita ay dinala natin ang CFT mula sa plaza level hanggang national level. Okay, noong September 30, kami po ay nakipagpulong kay Senator Tito Soto at pati kay Senator Joel Villanueva. Ano yung pinag-usapan namin doon? Kami po ay nagsumite ng opposition laban sa tinatawag nilang Soviet Bill. Sino po ba dito yung nakakaalam sa Soviet Bill? Wala? Okay po, so ito yung Soviet Bill. Gusto po itong ipasa ni Senator Risa Hontiveros. Gusto mangyari ni Senator Risa na yung mga miyembro, halimbawa yung mga kabaklaan o kaya mga tomboy, ay bigyan ng karapatan na mas mahigit pa sa karapatan natin mga ordinaryong tao. Ano ba yung mga nakapaloob doon sa mga provision na yun? Okay, so gusto nila, for example, sinututulan natin, ang una nating argumento ay sinasabi natin na yung risk dito pag napasa ito ay mas mahigit pa kaysa sa benepisyo ng batas na ito. Halimbawa, yung gusto nila mangyari, yung mga miyembro ng mga transgender, mga gay, bisexual, halimbawa, pwede na pumasok yung isang bakla sa CR ng isang babae. Ano po yung risk nito? Eh syempre, ang lahat ng mga kababaihan ay komportable na may kasamang kahit na masabihin niya ang bakla siya, ay lalaki pa rin siya. Okay? So hindi komportable. Marami na pong insidente na nangyari sa Amerika na mga nagpapanggap na mga miyembro ng kabilang ng third sex, pero sa totoo ay tunay na lalaki. Okay? Tapos ang isa pang risk nito, it impairs religious freedom. Okay? So kahit pala miyembro ng mga third sex ay pwede na, halimbawa, yung isang babae na nagpanggap siya na lalaki, pwede na rin siyang maging pare.
tututulan natin yan kasi paniniwala natin na tunay na lalaki lamang yung pwede maging pare. And vice versa, yung lalaki na halimbawa nagpapanggap na bakla or kung totoo man na bakla, ay pwede na rin siyang maging madre. So, yun yung mga tinututulan natin. At isa pa, napakahalaga dito sa atin para mga CFC members, yung Biblia magiging illegal na. Bakit? Kasi may mga provision dito na nagsasabi na yung lalaki at babae lamang, sila lamang ang pwede magpakasal. So ngayon, kung ipipreach